Yung bawat isang Pilipino daw ho, kaya nang kumita ng 260,000 pesos kada taon. Nasa 20,000 hanggang 22,000 pesos a month ang kinikita ng bawat isa sa atin. Pwede ba magtaas ng kamay? Sinong kumikita ng 20,000 tsaka 22,000 per month? Walang nagtaas ng kamay. Magtaas nga ng kamay! Kung may ni isa man sa inyo yung kayang gumamit ng fluent English enough para makapag-apply sa isang basic or starter na trabaho sa call center. Walang nagtaas ng kamay! O, magtaas nga ng kamay dito. Yung taong kayang mag-program, mag-database, mag-web design. Walang nagtaas ng kamay! Ano bang mga trabaho nyo? Or anong kaya nyong gawin? Anong skills nyo? Magbingo araw-araw. Magchismis. Mag-inom. Magtambay. Diba? Parking sa tapat ng 7-Eleven. Humingi ng tigli 5 piso. Magbukas ng pinto ng 7-Eleven. Humingi ng 5 piso. So, nakikita nyo na ba? Gusto nyo ng mataas na sweldo, pero yung mataas na sweldo ayaw sa inyo. Ngayon, tatangahin nyo yung mga Pilipino para bigyan kayo ng mataas na sweldo nang hindi nagbibigay ng proper na kapalit. Equivalent exchange, sabi nga sa Fullmetal Alchemist. Diba? Hindi nyo madadaya forever ang katotohanan. It will always hunt you. Kung katotohanan na wala kayong alam para mabayaran kayo ng malaking sweldo, then bakit kayo nag-i-expect ng malaking sweldo? Diba? Ngayon, mag-a-advise ka o baka naman pwede kang mag-aral sa TESDA. Ang daming dahilan. Diba? Free learnings, ayaw. Taas sahod, gusto. Saan kukunin ng kumpanya yung pandagdag doon sa sweldo mo kung wala naman nadagdag doon sa kaya mong ibigay sa kumpanya? Ano yun? Ginawa mong fairy tale, ginawa mong genie yung kumpanya, yung business. Bakit hindi? Yung mga kagaya ni Kamanggogoyo, yung nagpipinta, na basta negosyante ka, unlimited yung yaman mo. Pag negosyante ka, matik, inaabuso mo agad yung mga empleyado mo. Diba? Ganyan nila ipinta yung lahat ng nagdenegosyo. Kaya ngayon, ang tingin natin lahat sa mga negosyante ay ganid, makasarili. Hindi nila alam magbigay ng reward ng naaayon sa kung ano yung binalik mo sa kanila. Ganun na yung tingin natin dahil sa ganitong klaseng konsentidor. Diba? Kinonsinti niya yung pagiging victim mindset ng mga Pilipino at ang ending, ayaw na nating mag-strive at maging higit pa sa kung anong meron tayo ngayon sa mga sarili natin. Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day. This is Pinoy Extreme.